Magandang hapon po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin tayong Ace na Smart TV na 32 inches. Kaya lang galing to sa ibang paggawaan mga bro. Dinala sa atin. Problema daw nito ay screen, sabi ng may-ari. Kaya dinala sa atin, parang hingi siya ng second opinion, kumbaga. Kumbaga sa ano to, galing to sa ibang ospital. Kaya lang mukhang nag-declare na talaga ng ano eh. Medyo parang wala na rin pag-asa, screen daw talaga sira. Kaya dinala sa atin dito, hihingi siya ng second opinion para ma-confirm talaga kung sira daw ang screen. So plug in natin mga bro, no? Sinaksak na namin to kanina, tinignan ko yung screen, parang putik lang siya na may guhit. Yan, naka-plug in na, may remote pa nga siyang dala. So power on natin. Ayan mga bro, nakita nyo. Ano, kulay green na guhit. Tapos mayroon pa siyang pa-vertical. Yung green niya pa-horizontal ang ano. Tapos marami siyang guhit pa-vertical. So unang-una talaga sa findings talaga pag ganyan, talagang sa screen na ang sira niya. Pero subukan pa rin natin, titingnan natin kung ano magagawa natin, kung may remedyo pa ba itong TV niya. Kasi humingi ng second opinion mga bro eh. Sinabihan ko na siya na parang 50-50 na kasi galing na sa ospital na iba eh. Hindi na kinaya. kaya susubukan naman natin. Masiguraduhin lang daw talaga niya kung talagang wala namang pag-asang screen na maopera. Kaya pagbigyan natin siya, susubukan natin, tingnan natin yung ano nito, kalagayan ng TV niya. Pero pag ganyan kasi talaga, tawa ng tingin pa lang, talagang sa screen ang sira niya. So kailangan buksan na lang natin. Remote wala. Bumili ka. Hindi, ayaw mo kumana. Ayaw na pindot siguro ng mga bata. Kaya Universal pa naman yan, madali lang turuan kita sa kwen. Saglit lang mga bro. Bumili pa akong bagong baterya. So buksan na natin mga bro, no? May nagtanong lang kanina sa remote niya kasi napindot, universal kasi. Tingnan natin kung kita pa dyan. Kita pa yung mga galawan natin dyan. So titignan natin kung ma-opera natin yung galing sa ibang ospital. Kakayanin pa ba natin to? Shout out pala mga bro sa ating, sa inyong lahat. Maraming salamat palagi sa suporta nyo mga bro. Shout out na lang, shout out sa ating lahat. Marami-rami na rin kasi tayo. Babalak ako magkudig. Ha? Walang load yan. Wala load, nagkaano ka? Wala, sana lang yan sa nakikabit lang. Walang load. Bakit ko naman gumang ganun? Malambot lang talaga. Ito, Android din to. Sa Shopee. Try mo lang sa Ito, Shopee. Android din to. Hindi, ano to? Smart lang siya. Smart lang. Kaya lang galing na to sa ibang ospital eh. Oo, dalawa na. Kumbaga pinasa lang sa atin kung kakayanin ba raw natin eh. Naku! Kita ba dyan? Nandito na yung mga bandits dito na naiwan galing ng ospital, inopera na nga ito. Naku, mga iba na. Hindi na pala original yung screen ano nito. Screen na ginamit. Mga lumang modelo to nga, galing na to sa ibang ospital kasi may mga bandits na naiwan eh. Pinalitan niya ng ano, flex. Tama naman kasi bungal-bungal na yung flex niya. Kailangan tama. Maganda rin yung pinalit niya. Ang problema, pangit pa yung picture. Hindi na to original yung screen na ginamit. Hindi to original ang is. Lumang modelo to na screen na ginamit. Sana ba yung ating mahiwagang tester? Saan ko na naman nalapag yun? Ayun. So check natin. Kailang malayo, no? I-focus natin, nalapit natin. Tanggalin muna natin. Nalapit natin mga bro. Kasi hindi natin makita yung papakita ko sa inyo mga bro. Tanggalin ko lang. Tuloy natin mga bro. Kasi medyo malayo doon, hindi natin mai-focus yung camera. Tama nga ito, galing nga ito sa ibang ospital kasi marami ng bandits na naiwan mga bro.
Pero sa napapansin ko, itong screen na ginamit niya, kinabit niya ngayon, ay hindi na to original. Hindi to pang is na ano, maaaring pinalitan to ng ibang screen. Hindi natin alam kung sikanhan na ba to nabili ng may-ari nitong TV na to. Kasi hindi to ang original na gamit ng is na ano, lumang modelo to na screen na ginamit. Tapos ginamitan siya ng Ticon board. So nagpalit na pala siya ng Flex. Yung galingan natin sa Ticon board natin papunta sa ating top board. Pero mas maganda naman yung kinabit, tama naman yung ginawa ng kapwa natin technician. Kasi lahat naman ng technician talaga ang gusto wag kang magawa yung unit para siyempre para kumita. Tama rin yung findings niya. Ang may-ari lang medyo gusto lang humingi ng isang opinion, baka mabuhay pa yung ano niya, yung screen. So, mag voltage check muna tayo mga bro, no? So, plug in natin ulit. Tingnan natin yung Ticon board niya kung normal ba yung mga voltahe na dapat dyan. Power on natin. Yan, hintayin lang natin umilaw yung backlight. Yan, umilaw na yung Ticon board natin. So, umilaw na rin yung ating backlight. So, check natin mga bro. Tapos medyo na-ampere pa sa ano. Pero malamang tama naman yung ginawa niya. Yung minsan kasi mahirap pag hindi tayo nakauna pagbukas mga bro, no? So, hanapin natin yung BGH na lang. Diretso na lang tayo. BGH, PGL. Medyo lumang modelo nga to. Lumang Ticon board na ginamit nito. Saan na ba yung BGH voltage nito? Hanapin lang muna natin. Agay kapasitor kaya nga kuhan, 35 volts. Kasi ako kung saan sinanay dito para. Maghanap tayo. Maghanap. Ilan to? Mura lang, 50 lang. Ha? 50. Ilan kailangan mo? Ilan kailangan? 35 volts, 4,700 microfarad. Oh. Balik ako, tingnan. Ah, sige, sige. Para pag ano, mayroon naman tayo dyan eh. Hanapin pa lang. Marami tayong mga stock dyan. So, tuloy natin mga bro. BGH. Nakita. Test muna natin. Ah, iba pala yung Ticon board na to. Hindi nakasulat yung ating mga voltahe. Hindi katulad ng ibang mga Ticon board nakasulat yung mga voltage. Hindi na siya nakasulat mo. Subaybayin muna natin to. Tingnan natin kung present ba yung ano. Wow, may mainit dito na bahagi. Aray, mainit yung IC na to, sobra. Hindi mahawakan mga bro. Sobrang init. DC to DC IC natin, normal naman ang init. Itong IC lang na maliit, sobrang init talaga, hindi mahawakan. Hindi normal yung init pag ganyan. So try natin mag voltage check. So normal yung BGH natin, meron tayong 25 volts. Hanapin naman natin yung BGL. PTG, may nakasulat naman pala eh. Hindi lang ganong kalinawan. Masyado maliliit kasi mga bro. Yun. BGH. Ayun, BGH nga niya. Ito nakasulat 25 volts. So mayroon tayong BGH voltage. Sobrang liit lang talaga. Focus ko lang. Yan nakasulat BGH. Normal yung ating BGH voltage. Yung BGL naman, hanapin natin ha. Medyo sobrang liliit lang talaga. Gamitin na natin ano natin mga bro. Masyado maliliit.
Kaya lang sobrang init talaga yung IC na to. Wow, di mahawakan. So try lang muna natin ihang yung ano natin mga bro, no? Yung flex ng ating top board, ihang lang natin. Titingnan natin kung mag-normal ba yung init nito. Pero kung mainit pa rin tong IC na to, kahit nakatanggal na yung flex natin, ibig sabihin may problema yung ating take-on board. Pero kung mag-normal ang init nito, pag tinanggal na natin to, ibig sabihin yung kumukontra ang screen talaga. So baklasin lang natin mga bro, no? Tayo muna natin. Kailan magbaklas kasi dyan sa ating flex, kailangan nakabunot yung ating saksakan para maiwas, lalong masira, lalo ang ano natin, pag baka mag-short. So tanggalin, dito na tayo magtanggal mga bro, no? Yan. Kasi sobrang init talaga ng kanyang ano, yung kanyang tawag nito. Yan. Pinag-flash muna natin. Tingnan natin kung mag-normal ba yung init ng IC na yun, kung hindi ba talaga magbaga. So yan, binaklas na natin yung flex, nag-connection natin sa T-con board. Ito yung T-con board mga bro, ito yung top board. So plug in natin uli. Tapos power on natin uli. Kasi normal naman yung VGH voltage nya. Pag normal yung VGH, normal din yung VGL. Yan. Nag-on na siya mga bro, no? So pakiramdaman natin yung IC nya. Ay mainit pa rin, sobrang init pa rin. So may problema tong ating take-on board. Maaring okay pa tong screen nya. Sobrang init, hindi talaga mahawakan. Hindi normal yung IC ganyan na hindi mo na siya mahawakan sa sobrang init. Nagbabaga oh. Hindi na talaga siya mahawakan. Itong ano niya oh, normal naman. Yung DC to DC IC niya normal ang init oh, hindi mainit. Itong IC na maliit lang talaga mga bro. So kailangan nito mayroon tayong makuhang kaparehas na take-on board. So try nating hanapan muna mga bro. Baka makakuha tayo ng kaparehas nito, baka sakaling mabuo natin. Kasi hindi talaga mahawakan, hindi normal yung IC na hindi mo mahawakan sa sobrang init. Papasuin ka talaga. Itong IC na to mga bro, ito ang sobrang init na IC. Ito normal lang ang init. Ito normal lang. Kumbaga maligam-gam lang ang dating. Ito hindi mo mahawakan talaga, sobrang nag-init talaga. Papasuin ka talaga mga bro. So try lang natin hanapan ha, titingnan natin kung may makuha tayo kapares nito na take-on board. Tuloy natin mga bro. So wala tayo, yun ang masamang balita. Mayroon tayong masamang balita. Mayroon tayong masamang balita mga bro. Wala tayong makitang kaparehas nito na take-on board. Napakarami tayong take-on board dyan na nagkalat dyan sa taas na yan mga bro. Kaya lang wala talagang kaparehas. Yan, dami kong take-on board dyan mga bro. Halo-halo yung mga take-on board natin dito. Kaya lang wala talaga siyang kaparehas. Hindi kasi tayo pwedeng share ko lang to sa ating mga kapwa technician na mga baguhan nag-aaral pagka-electronic technician, no? Hindi tayo pwedeng magbasta-basta magpalit ng take-on board nang hindi kaparehas. Kasi imbes take-on board lang ang problema, pag nagkamali tayo ng kabit, masisira yung lalo yung ating screen. So, sa ngayon yun ang masamang balita, wala tayong makuhang kaparehas na take-on board. Normal yung BGL, BGH, yan nakita ko na yung BGL niya, napakaliit pala talaga. Ginamitan ko na natin mahiwagang lente. Hindi mahiwagang lente ka, may mahiwagang lente, yung magnifying glass natin. So nandito yung kanyang ano, normal naman yung kanyang BGL din. Ito yung toto ko lang ha, para ma-share ko lang sa inyo mga bro. Normal yung BGH, BGL voltage niya. Ito yung BGL oh, totok lang natin. Yan nakasulat oh. Yung may dot na yan mga bro, ito. I-focus ko lang ha. Yan yung BGL voltage niya. Mababasa natin dyan, negative 0.6 o negative 6.9. So normal yan ang BGL voltage natin ng take-on board natin. Tapos yung BGH natin, yung kanina, normal din. Ang problema lang talaga, normal yung kanyang BGH, BGL voltage. Ang
problema lang, sobrang init yung IC na ito. Hindi normal yung init, kaya nakikita natin yung kanyang screen maputi. Maputi yung screen. Sa bansya, ano ba yung BGH? So ito yung BGH mga bro, nabasa natin kanina, 25 volts yan, 25.9. So normal yung BGH at saka BGL voltage, kaya lang yung IC. Hello Dodong. O wag kang humawak, makurente ka ha. Diyan ka lang, diyan ka lang. Yung IC na yan, sobrang init, nagbabaga talaga. Hindi mo mahawakan yan. Diniin mo kunti, papasuin ka talaga. So, anuhin muna natin yung may-ari mga bro, kung papayag siya. Hello! Hanapan mo namin ng kaparehas to na T-con board para malaman natin kung mabubuhay pa yung kanyang screen. Kasi sa ngayon nakikita ko may problema yung kanyang T-con board. Kasi may nagawa na rin tayo ng mga TV na puti lang yung screen na halos kaparehas lang niya ano, nung picture niya yung puti. Problema doon ay T-con board din. Maganda sana kung may kaparehas tayo para magkaalaman kaagad sana. Ang problema wala tayong kaparehas nito dahil medyo old model yung kinabit na screen. Yun ang hindi magandang balita sa TV na ito. So sa ngayon hindi natin mabuo pa ito. Konsulta muna natin sa may-ari. Kung papayag sa bibilan muna natin sa raon tong kanyang T-con board. Kasi sa ngayon ito ang nakikita kong sira. Sobrang init. Ilang minuto pa lang, oh, naku, hindi mo mahawakan talaga, sobrang init. Tapos may ginamp na dyan. Pero okay lang siguro yung ginamper dyan dahil normal naman yung ano, BGH, BGL na voltahe. So, sa ngayon, hindi natin matatapos muna tayo mga bro, no? Paalam muna natin sa may-ari. Titingnan natin kung pabilhan niya ng T-con board para magkaalaman. Kasi hanggat hindi natin ma-actual yung T-con board na yan, hindi natin masasabi na talagang sira yung kanyang pinaka-screen. Kasi may nakikita talaga tayo na sobrang init na IC dyan, hindi normal. Minsan kasi ang umiinit itong DC to DC at saka yung ano. Pero ito normal yung mga IC na dalawa mo. Normal. Kahit diinan mo siya, hindi ka mapapasok. So sa ngayon, hanggang dito lang muna mga bro tong ating video. Itutuloy natin yung operasyon nito kung sakaling lalaban yung may-ari. Pero pag hindi siya lumaban, wala tayong magagawa. So maraming salamat na lang mga bro sa inyong panonood sa ating mga ina-upload na video. At sa inyong palaging suporta mga bro, maraming salamat. At magandang hapon po sa ating lahat.